Good day and good evening sa lahat po ng listeners ng aming programa. Pakinggan po muna natin ang maiksing story na ibabahagi ko sa inyo. Ako si Benji, 27 years old at binata pa. Birthday ng Kuya Tony ko sa Sabado. Pinapunta niya ako sa kanilang bahay ng umaga pa lang upang ipagawa sa akin ang mga pulutan ni specialty ko. May pasok pa kasi siya ng half day pag Sabado, kaya makalampas ng konti ng tanghalian pa sila darating ng mga kaopisina niya at mga kaibigan. Nasa gate pa lang ako ay nakita kong papalabas na ang misis ni Kuya Tony na si Jane. "Uy, sexy mo naman. San lakad mo?" Ang bola ko sa kanya. "Oh, Benji na bolero. Salamat at nakarating ka ha. Punta lang ako sa field demonstration ng pamangkin mo. Late na nga eh, dahil hinintay ko pa si Ate Jenny na dumating." Ang sabi ni Ate Jane. "Ganon? So, nandyan na pala yung crush ko." Ang biro ko naman. "Oo, nandyan na yung crush mo, pero taken na siya." Ang sagot niya. "Alam ko naman no, nikinasal na siya 3 buwan nang nakaraan. Pero crush ko pa rin siya. Tsaka, mas maganda kaya siya sa'yo, no?" Pang-aasar ko kay Ate Jane. "Ah, ganon. Diyan ka na nga at late na ako. Nandun na sa kusina yung mga kailangan mo." Ang sabi niya. "Okay, ingat Ate Jane ha." Sagot ko. 2 taon lang ang tanda ni Jane sa Ate Jenny niya. Mas maaga nga lang nag-asawa si Jane at ang napangasawa niya ay ang kuya kong si Tony. Crush ko talaga si Jenny mula nung makita ko ito nung kasal ni kuya. Simple lang ang ganda niya, pero sexy to at malakas ang appeal sa mga lalaki. Pero dahil 4 na taon ang tanda sa akin ni Jenny, ay nag-alangan ako noon na ligawan siya. Pumasok na nga ako ng bahay. Dumaan muna ako sa banyo para maghilamos dahil galing ako sa initan. Pagkatapos nun, ay tumuloy na ako sa kusina. Nadatnan kong busy si Jenny na nag-i-slice ng mga sangkap na lulutuin sa may kusina. "Hello Benji, long time no see ah." Ang sabi niya. "Hello din Ate Jenny, ikaw naman kasi, lagi kang wala kapag may okasyon." Sagot ko. Nagkakataon lang na nadidistino ako sa malayo kapag may okasyon. Pero pag libre naman ay nandito naman ako, hindi ba? Ang sagot niya. "Ikaw lang ba dito? Nasaan yung mister mo?" Tanong ko. "Mamaya pa siya. Susunod na lang dito. May pasok din kasi. Half day din si Antonio pag Sabado." Matapos ang konting usapan, ay pareho kaming naging busy ni Jenny. Ako ay nakatayo sa may kitchen sink dahil isda ang aking nililinis at hinihiwa. Nakatalikod ako kay Jenny. Siya naman ay nakapwestong nakaupo sa tapat ng maliit na lamesa at kita niya ang aking buong likod sigurado. Nag-uusap naman kami maski hindi kami tumitingin sa isa't isa. Nagtagal kami sa ganoong sitwasyon. Karne naman ng kambing ang aking ini-slice nang dumulas ang kutsilyo sa aking kamay. Nahulog ang kutsilyo sa sahig at nag-bounce pa ng kaunti sa ilalim ng lamesa kung nasaan si Ate Jenny. Agad naman akong yumuko para kunin yung kutsilyo. Habang nakayuko ako, ay napansin ko agad ang mapuputi at makikinis na legs ni Jenny dahil nakashort lang to. Hindi ko maabot sa simpleng yuko yung kutsilyo, kaya pumasok pa ako sa ilalim ng lamesa. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang biglang binukas ni Jenny ang mga tuhod niya. Napalunok ako at nagising agad ang diwa ko. Pinagpapawisan ako sa ilalim ng lamesa.
Pero naisip ko nang umalis din agad sa ilalim dahil baka makahalata si Ate Jenny kung magtatagal pa ako. Pagtayo ko ay nakita niyang kutsilyo ang hawak ko. Aba, kutsilyo pala yung nahulog. Akala ko ay kutsara o tinidor lang. Ikaw Benji ha, mag-ingat ka. Paano kung tumama pala sa paa ko yan? Ang sabi niya. Aba, edi gagamutin ko ng halik kung saan ka man masusugatan. Ang biro ko sa kanya. Sira. Sige na magtrabaho ka na at baka hindi umabot ang tanghalian yan eh. Hindi naman ako nagmamadali ate. Pangpulutan lang kaya yung ginagawa ko. Ay, ang daya naman. Pangtanghali ang ulam yung sa akin eh. Hindi na ako mapakali mula ng oras na yun. Iniisip ko na lang ang nasilayan ko sa ilalim ng lamesa. Butil-butil ang pawis ko at hindi maalis ang pagkauhaw ko sa sarili. Parang gusto kong mag-CR muna, pero pinigilan ko na lang ang sarili ko hanggang sa kumalma na ulit ako. Maya-maya, natapos na rin si Jenny. Kumpletos, ricados na ang lahat at luto na lang ang gagawin pagdating ng nakababatang kapatid niya na si Jane. Iniwan niya ako bigla sa may kusina kahit hindi ko na alam kung nasaan siya ng mga oras na yun. Tapos na rin ako sa aking ginagawa kaya naghugas na ako ng aking mga kamay. Nakita ko mula sa bintana ng kusina si Jenny na nasa likod bahay. Nakatuwalya lang siya at basa ang buhok, kaya ibig sabihin ay kakatapos lang niyang maligo. Binuksan niya ang takip ng basurahan at may tinapon ng mga nakasupot. Hindi na shoot yung isang nakabalot sa plastik, kaya pinulot niya to ulit. Biglang yumuko siya ng kaunti upang pulutin yung nalaglag na basura. Napawaw na lang ako bigla dahil tumaas ang maikling tuwalyang nakatapis sa kanya. Bigla akong natakam sa napagmasdan ko. Tuluyan na nga akong nadala sa mga oras na yun, kaya agad akong nagtungo sa banyo. Pagpasok ko sa CR, ay alam kong doon nag-shower si Jenny. Amoy ko ang sabon at ang shampoo niya. Biglang may nakita akong nakasampay na suot niya. Naisip ko na baka kay Ate Jenny yun, kaya kinuha ko agad yun. Sa puntong yon ay hindi ko na maiwasan na tugunan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Hanggang sa hindi ko napapansin na pangalan niya na pala ang binabanggit ko. Tapos ay biglang may tumawag sa pangalan ko. Benji, ano yung ginagawa mo ha? Nagulat ako at paglingon ko ay si Jenny na pala ang nasa harapan ko. Nalintikan na. Nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa pagmamadali ko kanina, ay nakalimutan kong isara yung pintuan ng CR. Tumalikod ako sa kanya at bigla kong tinaas ang pantalon ko. Natulala ako at pinagpapawisan. Kita ko rin kung paano siya na-shock. Sorry Ate Jenny. Nasabi ko na lang habang nakayuko ako sa kahihiyan. Nang hindi siya umimik ay sinampay ko na ulit yung mga suot niya kung saan ko yon kinuha. Nang lalabas na ako, bigla siyang humarang sa pinto. Tapos napansin kong lumingon siya sa paligid. Benji, bakit ka naman nagtsatsaga sa mga suot ko? Kung pwede mo naman gawin mismo sa akin yan. Ang sabi niya. Nagulat na naman ako sa sinabi ni Ate Jenny. Baka naman nagbibiro ka lang ate ah. Hindi ako nagbibiro Benji ah. Alam ko namang gusto mo ako noon pa eh. Ilang okasyon na kaya kitang nahuhuling panayang tingin sa akin. Crush kasi kita, kaya tumitingin ako sa'yo. Ang sabi ko. Ayaw mo pang tutuhanin yung pantasya mo sa akin, Benji? Bilisan mo mag-isip-isip. At bahala ka,
Baka magbago yung isip ko, ang sabi niya. Sa puntong yon ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagtungo kami sa loob ng banyo. Inalis niya ang tuwalyang nakasuot sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa na para bang mag-asawa. Mahirap ang sitwasyon natin, Benji. Baka magdatingan na sila eh. Sabi niya sa akin habang magkalapit na ang mukha naming dalawa. Naisip ko rin na malaking iskandalo pag natatnan kaming dalawa ni Jenny. Lalo na at may asawa na siya. At nasa bahay pa kami ng Kuya Tony ko. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Walang ano-ano'y sinunggaban ko siya agad sa labi. At ipinihit ko siya agad paharap sa dingding ng CR. Napahawak naman si Ate Jenny sa mga tiles ng pader. Tsaka ako hinila ang kanyang bewang palapit sa akin. Sa puntong yun, tuluyan na naming tinahak ang rurok. Halos mabaliw si Jenny nung mga oras na yun. Napapatingala na lang ito sa kisame dahil sa tinatamasa. Maya-maya ay parehas kaming hingal lang makontento na kami sa isa't isa. Nagkatinginan pa kami na para bang may halong pagkailang sa isa't isa. Salamat hindi ko inaasahan na may mamamagitan sa atin, ang sabi ko. Wala yun. Swerte ka lang din, no? At uhaw din ako ngayon. Tinulugan kasi ako ng mister ko kagabi eh. Oo nga pala. Sikreto lang natin to At hindi na to mauulit, okay, Benji? Napao na lang ako tapos lumabas na ako. Siya naman ay naiwan doon at nag-shower ulit para mapreskuhan. Ako naman ay bumalik sa kusina para timplahan na ang mga pulutan at lutuin na. May ilang minuto lang ang nakalipas nang dumating ng sabay ang hipag kong si Jane kasama ang pamangkin ko at ang mister ni Jenny na si Antonio. Eksakto ding lumabas ng CR si Ate Jenny at nasurpresa. Ang aga raw ng mister niya. Sabay halik niya sa mister. Natawa naman ako sa sarili ko. Dahil kung alam lang ni Kuya Antonio, ang nangyari kani-kanina lang. Sa buong oras ng party ng Kuya Tony ko ay parang wala lang nangyari sa amin ni Jenny. Hindi kami asiwa o nagkaroon ng ilangan tuwing magkakalapit kami o magkakasalubong. Napapansin ko lang na minsan ay nangingiti siya at napapangiti na lang din ako. Simula noon ay hindi na naulit pa yung pagkakataong yun. Pero inaamin ko na hanggang ngayon ay binabalik-balikan ko pa rin ang alaala naming dalawa ni Ate Jane.